Hi guys. Hi guys, this is Ati Dap. So, what you can do now since ang home care worker immigration pilots is on pause pa right now and it's until further notice. Hindi pa natin alam kung kailan magbubukas. So, ang gagawin nyo ngayon, ang maipapayo ko na gawin nyo ngayon is um, pumunta muna sa ibang bansa. Halimbawa, if you're in Philippines right now or if you're already outside the Philippines, nasa Singapore ka ba or Hong Kong, you can just continue working, mag-save ka and wait until nga i-lift up na nila ang program na bubuksan na uli officially kasi nakapost pa siya ngayon eh. So while waiting, kasi mapapagod ka, halimbawa wala kang ginagawa and you're just waiting when the RRCC will process your application, so it's not gonna happen right now. So ngayon, ang gagawin nyo is mag-abroad muna kayo kung kung wala pa kayo sa abroad. So, yun yung gagawin nyo at mag-ipon. It's because kakailanganin siya ng pera. It's good kung matibay ang loob mo, kung kaya mo mag-DIY or ikaw mag-aasikaso sa application mo, then that's good. So, right now, since naka-pause pa, kung plano mo mag-DIY kasi medyo malaki talaga ang processing kung mag-i-agency ka. Galing kasi akong Hong Kong, so nag-DIY ako galing Hong Kong. Akong kumuha ng requirements, ako ang naghanap ng employer. So ganun ang ginagawa ko lahat. So ginather ko ang requirements ko, 'di ba? Ganun mang DIY, ikaw ang bahala kung halimbawa kung may magkamali sa papers mo, ikaw din ang sisisin, walang iba. Kasi gusto mo makatipid, gusto mo mag-DIY. But right now, since you will have like long period kasi naka-pause pa siya, so you will have a lot of time to do research, no? Kung anong program, anong requirements mo, how much funds na you're gonna need, and yung lahat ng kakailanganin mo para wala kang ma-miss, and you can print all those forms para mag-copy-copy ka na lang once na bubuksan nila ang program at ready ka na. Kasi ngayon, as of this moment, alam kong dahil sa mabilisan ng gusto ka agad ng agency, natatakot mag-process ng sarili, mag-DIY ba? Yung ganyan, natatakot kasi daw baka may magkamali. Kaya nga po, merong mag-hard copy ka and then copy mo lang sa soft copy para may checking ka, mag-recheck ka para hindi ka matatakot. So, kasi pag hindi mo iaasa mo lang sa agency or sa sino mang kausap mo, consultant or immigration officer, at least meron kang background kung anong mangyayari sa papel mo, kung anong proseso, anong steps na gagawin mo. So, ganun ang gagawin mo while waiting. So, kung para talaga sa iyo ang Canada, no, makakapunta ka talaga. Kasi ako wala nga akong pera dati, di ba? So, nakaabot naman ako dahil sa yun, magdasal ka rin kung Canada ba talaga ang gusto mo, kung paang country na Canada ba talaga ang gusto mong pagtrabahoan, tirahan. Kasi marami kang gagawing pag-a-adjust pag nandito ka na. So, the processing is very tricky siya. Marami kang forms na fill upan. So, kung gusto mong minsan kasi mga agency ngayon, gaya ngayon nakapost, walang balita kung kailan. So ang pera mo is nakatingga doon. So nakatingga ang pera mo and we don't know when. So as of this moment, kung pwede pa bawiin na lang muna, no, para magamit mo ang pera. So kung wala ka pa sa abroad, pag abroad ka muna and mag-savings ka and mag-do research kung gusto mo talagang pumunta dito. So yun lang po yung may papayo ko kasi as of this moment, sarado pa talaga siya. Priority nila ang katong existing until to date na nag-submit na. Priority nila kasi kung bibuksan daw nila ang home care worker immigration pilots, magiging madadagdagan ang inventory. So madadagdagan ang mga backlogs, ang ipaprocess nila. So yun ang sabi ng IRCC, yun yung sabi ng Immigration, Refugees, Citizenship Canada. So sila yung may karapatan na i-pause or yun sila yun ang may power, karapatang magpa-uwi, karapatang magbigay ng passport, marami yan silang tungkulin dito sa federal, yan kasi sila federal government na federal department ng Canada na inatasan para sa mga ganitong application, immigration, yung protection sa mga applicants. So sila. So
Yun po, may God bless you and Merry Christmas.